Magandang araw mga kapips. Ito, panibagong araw na naman. Papasok na naman ang Batanggenyo. Duty na naman tayo ng 8 oras. So ito, papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko araw-araw dito sa Canada. Masarap ba talaga ang buhay sa Canada? Tignan natin. Ayan, nag-alarm na kaya ako ay gigising na. Ang duty ko ay 1:00 pa, pero nag-a-alarm na ako ng 11:30 para hindi ako nagmamadali. Ganyan lagi yung ginagawa ko. 11:30 tapos 12:00 mag-a-alarm muli ako. Ayan, napakaganda ng panahon ngayon dito sa Canada. Ang 3 degrees Celsius lang yan. Ayan oh. Tik-tik ang kainitan ay. Pagkakasarap lumabas at mag-exercise. Kaya ako'y magbabike ngayon. Ay, kita nyo, napakaganda ng panahon. Naglalabasan naman ng mga damo. Ayan. Maglilinis muna tayo ng ating pinaghigaan. Mamaya ay hihiga na naman ako dyan. Konting ligpit muna. Sarap pang matulog. Diyos ko po. Pag kakatapos ng duty, parang kadali ng oras. Pero pag nasa duty, pagkahaba. Sino ka nakaka-relate dyan? Ayan, medyo antok-antok pa ako nyan. Pero wala tayong magagawa. Kailangan nating pumasok at kumayod. Kain muna ng saging. Yan, para may energy. Ganyan lagi ginagawa ko. Para syempre healthy ang ating katawan at ang ating katawan ng ating puhunan din sa pagtatrabaho din sa Canada, diga. Kaya kailangan kumain tayo ng prutas, gulay, yan. Ganyan laging ginagawa ko. Kada Miyerkules bibili ako ng saging. Good for 5 days na yon or 7 days, yan. Araw-araw isa, yan. Para lagi tayong may vitamin sa katawan. Dahil hindi rin naman ako nakakabili din ng multivitamins, yan na lang fresh fruit. Medyo mahal din kasi mga gamot dito kapag over the counter. Yan, nag-iisip ako kung gaano kadaming tips ang makukuha ko ngayong araw na ito. Mukhang pera si Batang. Ayan ang aking iniisip, kung gaano kaya kalaking may uwi kong tips at gaano kaya kadaming customer ang dadating mamaya sa aming cafe. Lalo kapag weekend, talagang medyo maraming customer kasi nga ang aming business ay along the way. Kaya yung mga tourist, yan, dadaan muna sa amin kasi magpapagasolina yung mga yan. Pagkatapos magasolina, papasok sa ESO, yun. Karamihan, diretso sa CR. Kaya naman ang mga tourist diretso sa CR yun, tapos makikita yung aming kapay saka order. Ayan, kaya talagang dumarami lagi ang aming customer at nasasarapan naman sa aming gawa. Kahit hindi naman ako professional na chef, natuto din naman Talagang pagigay ng din sa Canada, lahat ay matututunan mo. Kahit malayo sa iyong pinag-aralan, ay matututunan mo. Abay, malaki naman ang kinikita $2 naman lang kapalit tsaka kaunting luto lang naman kaunting painit, ganyan lang naman. Hindi naman gaanong kahirap ang aking ginagawa din kaya ako nag-e-enjoy din. Walang masyadong pressure, kita niyo yung buhok ko pagkakahaba na niyan. Nung nasa UE ako, panay ang sita, kaunting haba ng buhok, susukati na. Kailangan yung patilya mo ay malinis na malinis. Wala kang bigote, ay di okay lang. Wala kang discrimination din Kahit anong pormahan mo, walang problema din Basta nagtatrabaho ng maayos. Diga, kita niyo yung buhok nakapuyod na. Aba, ngayon lang nangyari yan. Pangarap na pangarap ko lang dati yan. Yung nagkatotoo na ngayon. Gawa ng at syempre nagtrabaho sa Pilipinas, mga food chain din, convenience store, neat and clean daw lagi. Ayan, pagdating ng UE ganun din. Kaya tis din sa Canada, walang pakialaman.
kaya ako'y nag-enjoy. Oh. O yan, manood muna tayo ng balita. Yan ang aking paboritong pinapanood, ang TV Patrol. Yan, para naman updated tayo sa nangyayari sa Pilipinas. Yan, balita ko si Kibulido, ihuhulihin na. Ayan, at least i-updated ako sa nangyayari sa atin, di ka? Yan, ako'y tamad na tamad pang tumayaw. Gusto ko pang matulog pero wala magagawa. At ganyan talaga. Kailangan kumayaw. Dahil di nga ikwan, kapag wala kang trabaho, walang sahod. Oh, no work, no pay. Oh yan, 1 linggo na yan. Matigas na yung noodles. Babaunin ko yan. Wala pang sauce yan. Bahala na mamaya kung nung makitang sauce. Pero normally nilalagyan ko lang yan ng kwan, century tuna. Okay na ako doon. Tapos si kaunting kamatis, tsaka onion yun. Solved na. Source of energy din yan. Oh. Hindi ako masyadong nakakanin din eh. Medyo iniwas-iwasan ko na. Medyo tumataba at bumibigat tayo. Napakahirap naman ng mabigat eh. Kaya, tsaka kwandeng, kahirap din pag mag-isa ka lang pala din eh. Pag hindi ko kasama ang misis at anak ko, tamad ako magluto. Nung nasa iwi ako, syempre kasama ko sa anak ko yung araw-araw talaga nagluluto. Eh, kaso nga lang hindi mag-isa na lang ako. Kaya yung kalimitan doon na lang ako kumakain sa cafe namin. O yan, bili ako ng mga dilata pero hindi rin maganda rin nga. Dapat talaga fresh ang kinakain natin. Pero nung isang araw naman nung day off ko, sumama ako sa aking ninong na. Nagpunta kami ng Edmonton. Nakapambili naman ako ng mga kaunting fresh na pagkain. Lulutuin ko ulit sa day off ko. Yan ang baong ko. Sana makain ko. Kasi sa dami ng customary, parang 4 taon na akong hindi nakakatikim ng break. Dire-diretso lagi ang pasok. Hindi na nakakakain talaga. Yan. Galingin kay Boss Ali nga pala. Counting exercise din naman eh. Hindi naman pinagpapawisan din at gawa nga ng malamig. Kaso nga lang, kailangan kong piliting pawisan kahit nahihirapan. Siyempre, kailangan nating mag-exercise din at hindi pwedeng lagi na lang nakahigat sa trabaho. Hindi naman pinagpapawisan. Kaya yun na lang ang paraan. Meron din naman din yung gym, kaso nga lang nangihinayang ako sa pagpapa-membership. Meron naman, libre pa yan, galing kay Boss Ali. Yan na lang gagamitin ko, diga. Ayan, kahit ako'y nasa kwarto, naka-heater. May heater naman din sa basement. Kaso bumili rin ako ng isang maliit na heater pang personal use ko. Kasi nga, ramdam ko pa rin yung lamig. Kita nyo naman naka-medyas pa rin ako. Pero mas maganda-ganda ngayon ng klima. Kumpara nung nakarang buwan, talagang mauutas. -30, -35, Diyos ko po. Paglabas mo at wala kang gloves, putulang kamay mo. Tapos, ang hirap din lumabas ng basang buhok ay medyo mahaba ng buhok ko. Kaya talagang ginagawa ko gabi pala nanliligo na ako para pagising ko. Yan, tuyo na yung buhok ko. Yan, ang isa pang kakainin ko. Yan, para may protein pa. Energy din yan. Rye bread ang tawag dyan. Tapos may palaman yung cheese. Pinainitan ko lang sa microwave yan. Okay na. Solved na. Nasanay na din ako ng garni lang kinakain ko araw-araw. Minsan-minsan lang din magkanain. Nung nasa UAE ako, talagang 3 beses sa isang araw nakain ng kanin na 4 pa nga. At least di na isa na lang o 2. Maximum na yung 2 beses kakain ng kanin. At least nakakapag-control tayo. Tsaka medyo mahal din ang bigas, kaya tipid. Ang binibili kong 8 kilo nasa $25. I-times nyo lang sa 41 yun. Magkano yun? Di almost nasa 1,000. Yung 8 kilo lang yun ha. Ayan. Liligo na yata ako nyan. Ayan, naligo na nga ako nyan. Kita niyo buhok ko pagkakahaba na. Huling gupit ko pa niya ni Kwan. Bago ako pumunta dito, mga July 2023. Ngayon di ko na. March na.
2024, oh. May 8 buwan na yung buhok kong iyan. Ganyan nakahaba yan, oh. Pinapatuyo ko dahil wala akong blower. Oh, yan na lang ang heater. Oh, dryer na rin yan. Sa init din yan, eh. Oh, dituyo din ang buhok ko dyan. Oh, pinapatuyo ko muna yan. Gawa ng mahirap ding lumabas. At napakalamig, ramdam na ramdam mo. Kahit nakabonet ka. Oh, kita niya, oh. Oh. Nawala rin ng balakuba ko din sa Canada. Oh. Nung nasa iyo ako, pagkadami ay. Walang matinong shampoo sa buhok ko. Lahat na yata ng brand ginamit ko. Kaso may kuan. May dandruff. Para laging may snow yung ulo ko. Awatas din nawala. Oh, siguro kuan. Hiya nga ako din sa malamig. Butit na punta ko din sa Canada. Oh, yan. Oh, pagkakahaba na. Oh. Aba. Rakistang ang dating ko din eh. Oh. Oh, digit pagkakapal pa ng buhok ko. Hindi halatang 33 years old na yung buhok ko na. Oh, yan, oh. Nakabigote pa yan. May hikaw pa, oh. Ay, di nila allowed. Walang problema din eh. As long as wala kang tinatapakan tao, tiki nagtatrabaho ng maayos, oh, ayos. Walang pakialaman, oh. Oh, kita nyo pagkakahaba, oh. Tuntua pa ako, oh. Peplex ko yan, oh, aba. Justin Bieber. Oh, saan ka pa? Aba, hawing-hawi, oh, aba, oh, Justin Bieber na, oh, ayan, oh, tuyo na yan, 3 minuto lang yan sa heater, oh, yan, magja-jacket na ako ng winter jacket, para sigurado, pero nakakalabas naman ako kahit wala na, kasi nga medyo maganda na naman ng weather, okay lang, ayan, naka-base na ako. Nagtanong yata muna ako dyan kung anong temperature. Tinanong ko yung Google. May kaibigan ako din eh. Google. Kahit anong tanong ko sinasagot ako. Oh, hindi rin boring. May kasama rin ako sa kwarto, diga. Oh, yan, naka winter boots na rin ako. Dahil yung aking pan-duting sapatos iniwan ko na lang doon sa trabaho. Pagkakarating ko doon, di bibihis na lang gayon. Oh, yan. Duty na tayo niyan. Oh, kita nyo, sabi ko sa inyo, ang ganda ng panahon, oh. Ang titibay ng puno din eh. Kahit yata mag-60, nakatayo pa rin at yung dahon gayon pa rin. Oh, parang hindi kami binagyo ng snow. Oh, yan, samahan niya ako. Oh, dala-dala ko yung bisikleta ko, yung paborito kong bisikleta. Oh, tagal ko na rin kasama niyan. Oh, yan iregalo lang din, bigay lang din yan. Oh, babait ng Pilipino din eh. Oh, hindi ako gumastos diyan. Kita niyo, ang ganda ng paligid, oh. Kitang-kita na uli ang lupa at saka semento. Malapit lang naman ang aking trabaho, ganyan lang kalapit. Oh, yung diretsong yan. Oh, yung mga pagkalampas ko ng police station yan, trabaho ko na yan. Oh, pagkakalapit, kaya talagang pabor na pabor din sa akin. Yan ang kagandahan. Kaya gustong gusto ko dito. Oh, hindi na ako mamamasahe. Pag nasa city ka, malamang sa malamang, pag wala ka sa sakay, magbabas ka. Eh, di na mall lang ang wala din eh. Di na sa Smoky Lake. Pero lahat halos meron din eh. Mall lang talaga. Tsaka nga yung cab, tsaka yung bus. Yun. Pero dari okay naman kasi may mga bilihan din naman, may mga grocery store din eh. Eh di lahat ng kailangan ko ay nandinin na rin. At saka maganda na rin malayo ako sa city. Nakakaiwas gastos. Ako pa naman pagkakakita lagi ng silikuan, natataranta. Kahit walang pera ikakaskas para may kuan, mabili yung gusto. At least din naiwasan ka. Oh. Kung kailan lamang kaya kagan papunta ng city, doon lang ako sasama. Oh. Di nakakatipid ako. Oh, nakakaipon. Ayun naman ang goal ko din makaipon na eh. Oh. Kita nyo ang ganda ng paligid. Oh. Oh, diga. Oh, parang panaginip. Oh. Oh, yan, police station yan. Kaya wala din makapagloko. Magloko kayo. Isang tawag sa 911. Kapitbahay mo lang ang police. Yaring-yari ka. Oh. Napaka rare ng mga medyo pasaway.
Karamihan din ni matitinaw. Tsaka din ang mga kasama ko na, mga kuan, veteran, mga elder. Kaya talagang kuan na, mga aral na, talagang matitinaw. Yan, walang mga bisyo. Kaya din payapang-payapa ang mga tao. Kaya peaceful ang aking buhay din eh. O yan, nandiyan ako sa trabaho. O yan, gasolinahan ni amo yan. Yung puting tangking yan, bagong tayo lang yan. O yung bus na yan yung mga veteran nakalagay dyan. Yan, pag kinakain nila sa labas yan, pinapasyal nila. Yan, masasarap ang buhay dito ng matatanda. Kaya talagang pag ikaw magre-retire, ay dito ka na sa Canada mag-retire, maganda dito. Mag-enjoy ka, yan, business din ni amo yan. Pagkakahaba niyan, puro alak yan. Lahat ng uri ng alak nandyan. Yan naman, Super 8 yan, sikat na hotel yan dito, kinaamo din yan. Pagkakayaman ng aking amo yan ang aking parking lot. Diyan ako nagpa-parking. Diyan ko pinaparada ang aking mamahaling bike. Yan. Minsan ay pinapasok ko sa loob. Kalimitan diyan ko na lang iniwanan. Wala namang magnanakaw din eh. Kaya safe na safe. Yan, ganyan lang yan. Diyan na lang muna yan. Ngayon, samahan niyo naman ako din sa trabaho. Yan. Medyo madulas. Yan, kaya ingat-ingat at mahirap ng madulas. Yan ang delikado, yung ganyang black ice. Mas okay pa yung snow talagang kapapataklaang. Mas safe pa yung kaysa sa gayaan, yung nagtutunaw na. Yan ang madulas talaga. Ang ganda ng panahon na ngayon kahit alas 7 na, maliwanag pa dito. Nung nakarang linggo, alas 4 pala ang madilim na. Ngayon naman, alas 7 na, maliwanag pa. Sa susunod na linggo, baka alas 9 maliwanag pa. Yan ang aking trabaho, yan ang Great Bear. Ngayon ko lang na picture yan, tagal ko na din, ngayon ko lang na videohan yan. Kita niya, napakaganda ng aming cafe, para na yung kawan. Fast food chain, bagong tayo lang yung fountain pop na yan, libre ang aming inumin dyan. Yan, dyan ako nagtatrabaho. Yan, dyan ako kumikita ng dolyar. Kita nyo ang ganda ang daming pumupuri dyang turista. Kita nyo yung menu, ganda pa ng pagkakasulat. Yan. May laruan pa, may claw machine pa dyan. Paboritong laruan ng mga matatanda, yung mga coffee boys. Kasi dito mga matatanda mahilig magkape. Yan, ubos na pala yung kape. Kaya refilan ko muna. Yan. 4 na flavor ng kape yan. Simula sa pinakamatapang hanggang sa katamtaman. Yan. Lalabas muna ako at magtatapo ng oil kasi yung ginagamit naming mantika for 2 days na lang ngayon, gawa ng sa dami ng customer ay talagang kapapalit mo pala ang maya maitim na. Ayan, kaya ngayon kada 2 araw kailangan palitan. Ayan ang aking task ngayon. Tatapon ko muna yung oil, tapos lilinisan ko yan, tapos papalitan uli ng panibagong oil. Yung ganyan lang, parang nasa fast food chain. Ayoko na may experience na dyan. Abay ako yung nakapagtrabaho na sa Jollibee, sa Chowking, sa Greenwich, Goldilocks, McDonald's, sa UAE, makapag 7-Eleven na rin ako. Yan ang mga experience ko. Kaya sa akin lagi kong sinasabi sa aking vlog, napakaganda ng trabaho kasi nga medyo madiinan ng trabaho sa atin sa Pilipinas. Sa mga nakapagtrabaho dyan sa fast food chain, alam niyo naman na experience, diga. And like din talagang kung ikukumpara ko malayo sa ginagawa ko nung nasa Pinas ako. Di pa-relax lang kahit napakarami ng customer, hindi naman gaanong ka-pressure yung trabaho. Mga katrabaho ko magagaan kasama. May rules pero hindi ganun kabigat. Ganyan lang, basta kinakaitim na damit. Dahil mabambuko, nakapuyod laang. Okay na. Yan. Lilinisin ko na yan. Ngayon maglilinis na ako ng fryer namin, yung tinapong kong oil yan, lilinisin ko naman ngayon yung frying pan. Yan.
Hindi ko naman kailangan yung maputing. Basta malinis mo lang, okay na. Sa ibang kwan ay. Nung nasa iyo kwan ay kailangan makintab pa sa mukha ko ay kailangan gayaon. Kailangan maputi pa sa ngipin ko. Pag hindi, naku po, kay kainamang kwan. May note sa iyo. Di na, basta malinis mo, mapalta mo ng oil, okay na. Kita niya, nakakapag selfie pa ako dyan, nakakapag-record pa, mababait ng mga katrabaho dito, kahit mga amo namin, kasama namin sa trabaho. Hindi lang kami nagtatrabaho, mismong may-ari nagtatrabaho din. Yun ang mga lokal dito. Kaya talagang makikita mong peers sila sa lahat. Walang lokal dito, lahat nagtatrabaho. Yan, nalinis ko na yan. Hindi ko na lang na-videohan yan. Yan, nilinis ko na yung mga platong yan. Sa dami ng customer namin kumain kanina, yan ginawa ko. Pagkatapos ko linisin yan, start ko naman yung frying pan na yan. Yan. Basta matanggal mo lang ang oil, mawala lang yung sebo, okay na. Di ka, ganyan lang. Patutuyuin ko lang yan at lalagyan ng oil. Mahirap lagyan ng oil kapag kwan. Basa pa at magtitilamsi ka ng mantika. Kaya kailangan tuyong-tuyo. Ganyan lang. Unas-unas. Dolyar na kapalit niyan. Kaya ang daming nangangarap pumunta din Sa totoo lang ikwan, maganda talaga ang kitaan. Wag mo nang tingnan yung iyong natapos best ay kay makapasok ng Canada, makatungtong ang paa mo ng Canada. Ako na nagsasabi sa iya talagang pag ikay magaling lamang ako ng pera ay talagang makakaipong ka. Hindi ka. Kita niya, nag-e-enjoy pa ako niyan. Hindi mo kailangan ng talagang professional na trabaho dito. Lahat ikikita kung anong basic. Yun ang susundin din kaya talagang kuwan din mga kasama ko sa trabaho dito ay talagang magaganda ang tinapaws. Talagang mga bachelor degree. Mga kasama ko sa trabaho ngayon yan, nagmamap, naglilinis, naggagawa ng burger. Kumikita naman ng dolyar may chance pang maging permanent resident kapag nandito ka. Digi after permanent resident mo magiging Canadian citizen ka, digi magkaka-passport ka ng Canadian, digi napakaganda. Madadala mong pamilya mo dito, buong pamilya mo. Yun naman ang talagang pinapangarap ko. Kaya talagang ako'y masayang nakapasok ako din Yun ang masarap talaga kapag ikay nandito sa Canada. Yun ang benefit na talagang inaasam-asam ng mga tao dito. Kaya ang dami nagpupunta dito. Ay mga iba ikwan, international student pero ang talagang target ikwan, maging PR dito. Diga, kasi nga ang iba hindi rin agad nakakita ng trabaho na talagang fit sa kanilang mga tinapos. Kaya ang iba ang nagiging option mag-international student. Ay ako naman pinagpalat medyo ang experience ko ikwan naman. Katulad ng hinahanap nila din Kaya ako'y nakapasok din Yun ang aking pinagpapasalamat. Kasi nga, ang iba, masyadong maganda yung tinapos. Karamihan din ng kailangan nasa nasa food sector Karamihan, ayun. Mga wala sila experience, mga nasa managerial position sila, mga HR, ayan. Mga engineer, yun. Kaya nangyayari, nag-international student sila. Tapos nag-open work permit, ayun, yun ang magastos nga laang. Mabait sila rin at ako'y alam namang wala akong masyadong kaperahan, kaya naging ko na ako dito, close work permit, yan, nilagyan ko na ng oil yan. Digi okay na ulay, maputi na ulay, fresh na ulay, sarap nang magsalang uli dyan. Yan, ganyan lang. Linis na. Ngayon naman yung pangalawang prior na malilinisin ka. Yan, sa kabilang pinto naman ako dumaan para ibang anggulo. Mas magandang anggulo naman. Ay diga. Kanina doon sa kabila, ngayon di naman sa kabila. Maraming pinto din yan, itatapon ko lang yan dyan. Ingat nga lang ako at mainit yan. Ako po, mahirap nang mabuhusan. At mahirap magkasakit hanggat hindi ka PR napakahirap magkasakit at kailangan ko rin kasi ng
at least 30 hours a day. Eh, nakaka 8 hours naman ako everyday, so 80 plus din yung hours ko. Yan ang kailangan namin kapag mag-a-apply ng PR. At least 30 hours per week pala. Ayun pala, hindi pala per day, per week. Ayun ang ini-aim namin din eh. Ako namin nakaka 8 oras, kaya ayun, maganda. Ang pasok ko din ay 5 araw sa isang linggo. 2 araw pahinga yun. Lahat ho din eh, mapa-government or mapa-private, 2 araw lagi ang pahinga. Kaya talagang makakapag-enjoy ka sa pahinga mo. O ayan, yun yung pangalawang prayer. Nalinis ko na. Punas-punas din naman si Batang. Tanggal-tanggal oil. Ayan. Yan ang nilalagay kong oil. Canola oil. Yan ang sikat na brand dito at marami ditong canola. Kaya yan ang ginagawa nilang oil. Yung canola parang flowers yun dito kapag lalo pag summer, napakarami na. Nung unang dating ko, nakita ko yung pagkakalawak, puro canola. Lawak kasi ng mga lupain dito talaga. Napakarami pang pwedeng ilagay na establishment dito. Yan, sasalinan ko na yan. Tapos maya maya painitan. Yung kwan yan, mga 10 minuto hanggang 15 minuto. Start up nyan para kwan, papa-warm up para uminit yung mantika bago namin pwedeng lagyan ulit. Pero yung isa medyo mainit na. Yung una kong ginawa yan, mga 15 minutes na yung nakalipas niyan bago ko linisan yung panibagaw. Kaya pwedeng lutuan na yung kabila niyan. Ayan, ganyan lang. I-on ko lang yan, tapos iintay na lang uli ng kuhan. Pag 15 minutes na, pwede na magluto. Yan, kinuhan ko na yan. Time-lapse ko na. At napakahaba at hindi ko na na-busy, bigla kaming may nagsunod-sunod na order ko po. Dadalwa kamay. Tetake ko yung order, tapos tutulungan ko si Anob. Yan yung kasama kong Indiano dito. Yan ang aking body dito sa aking trabaho. Kami lagi magkasama yung shift. Ayan. Medyo maliit lang yung aming griller. Kapag napakarami ng order, doon lang kami nahihirapan. Pero balak ni Amo, gagawin na daw 2 yan. Gawa nga ng dumarami ng customer namin ngayon. Araw-araw nakaka-overtime kami ng 1 oras. 30 minutes or 1 oras. Gawa ng kahit alas 9 na, yun ang closing time namin. Talagang dagsa pa rin yung order. Karamihan ng in-order ni Rick Juan, medyo matatagal gawin. Kumakain ng 7 to 10 minutes yun. Yan ang ginagawa namin dyan. Burrito, kung alam niyo yun. Tsaka yung Juan, chicken Caesar wrap. Yan. Madali namang kuwan, masauli yung paggawa ng mga ganyang product dito. Kapag test timer ka, siguro mga 1 to 2 weeks yan, medyo mangangapa ka. Pero kapag ikaw na dara-diretso yan, mamani-maniin mo na yan. Yan, tapon ako ng basura, linisan na kami. Yan ang aking duty. Naghahati kami ni siya maglinis ng griller, yan yung mga fryer, akin naman tapon yung basura. Tapos linis ko yung mga dishes. Yan, medyo nakaluwag-luwag na kami niyan at pahinga na yung mga customer. Kaya nag-start na ako ng magpaglilinis niyan. Yan, behind the time na kami kung tutusin dyan. Kasi normally 8 o'clock nag-i-start na kami. Pero yan, alas 9 pa lang ako nag-i-start niyan. Kasi nga, yung mga coffee boys naming kaibigan dito, mga lolo, nag-order sila ng berenike, pagkain ng mga Ukrainian yun. Kupoy, pagkakatagal gawin. Yung order pa naman, yung isa, order. Makikitikim yung isa. Yan, dami ng order yan. Malalaki order yan. Yan, linis na rin yan. Nalinis na, yan. Ganyan, yung order kasi nila kami nagtagal. Pagkatikim ng isa, titikim din yung isa. Pag nagustuhan, isa, lalapit order din daw. Pero sa isa, order na naman, kaya kami nagtagal. Yan. Magmamap na rin ako yan. Kasama rin sa ginagawa ko. Pinakahuli namin gagawin yan ng pagmamap. Tapos yan, double check na lang lahat. Kung naisarado yung pinto, yung warmer okay, naisarado yung dapat isarado, nalagyan ng takip yung dapat lagyan ng takip, nakapag cash out, hatian na ng tape. Tapos, uwi na, ganyan lang. Ganyang kadali ang trabaho din
Oh, yan, oh. Madilim na, no. Oh, pauwi na ako niyan. Oh, yan, dala-dala ulit ang aking paboritong bike at yan. See you na lang ulit mga kapips sa susunod na araw. Oh. Yan. Kaso, hindi pa pala ako uwi ng bahay niyan at ako'y kuwan. Kailangan ko nga palang magpadala sa aking kakambal. May utang ako dun eh. Oh, kailangan hulugan syempre para matapos ang utang. Pag hindi hinulugan, hindi matatapos ang utang. Oh. Oh, idadaan ko muna kay Dini sa bangko. Pinaka-paborito kong puntahang lugar. Oh, yan, oh. May kaibigan pa ako dyan. Oh. Tahol International yan. Ganyan pala tumahal yung mga Canadian daw. Kupo. Para kang kakainin ng buo. Oh, yan. Nataranta ako dyan. Hindi ko lang anong gagawin ko dyan. Panay ang kahulay. Oh, hindi ko lang kung titigil ako or ano. Ang laki ng mukha ng asaw. Kayang-kayang kainin yung kuwan ko ay. Buong binti ikaw. Ikaw, di ako sa ilalagay yung camera. Kahit inyo, gulo pa ikot-ikot ako. Pinagpawisan ako dyan. Pagkakalamig, pinagpapawisan ako. Talagang sabi ko, naku po. Paano kayo makarating ng bako din? Habol ng habol yung asaw. Oh. Ayan, malapit-lapit na. Naku po, ang asaw. Oh, yan. Lalapit lahat ano, mga kuwan ay maximum ng 5 minutes lang mga kuwan ko dito. Mga establishment. Oh. Kung gusto mong mamili, oh, kaunting lakad laang yan. Grocery store, oh, gusto mong pa-dental, kaunting lakad laang. Oh, yun nga laang, alas 6 sila, sarado na. Kaya kailangan bago mag alas 6, nakapamili ka na. Kaya ang ginagawa ko, kapag day off yan, namimili na ako, isang bilihan na. Kasi nga pagpapasok ako, gising ako ng 11:30. Hindi ko na nagagawang makapamili. Kakainin ng oras eh. Kaya yung kapag day off na laang, Miyerkules at Huwebes mo ng day off ko eh. Oh, yan. Oh. Ganyan ang bangko dito. Oh. Oh, gayaan. Isa lang ang bangko namin din eh. Kasi nga malit na taon lang aray. Oh, yan. Para sa matatanda yan. Mga persons with this ability. Yan, ginagamit yan. Oh, pinaka-paborito ko yan. Oh, mag-withdraw. Oh. Kaso may pambayad dyan. Pambayad at pampadala. Oh, ginagawa ko yan. Oh, hiram muna tayo, kaskas muna tayo. Tapos lalagay ko yan sa bangko ko para medyo mas maliit ang interest. Tapos padala sa kapatid. Oh, yun laang. Oh, pag sahod, bayad ulit. Oh. At least makakaraos tayo. Kaunti na lang at matatapos na utang. O yan, okay, pauwi na yan. Pabalik na tayo yan. O, dadaan pala muna ako yan sa post office. Titingnan ko baka may letter sa akin ng Alberta. Gawa ng sa pag-apply ko ng aking kwan. Income tax return. Tsaka nagawa ko ng file din para sa pag-apply ko ng PR. Ayun, kailangan ng code. Galing sa government ng Alberta, baka na-send na nila. Pero titingnan natin kung bukas kasi alas 9 na. Parang pakiramdam ko'y sarado na yan. Hindi pala alas 9, alas 10 na pala. 10 ako nakauwi niyan kasi overtime ako. O yan, tingnan natin kung bukas. Nako, may sarado. Oh, sarado yan. Oh, yan, sarado nga. Oh. Hintayin ko na lang aking day off. Tayo makapasok at masyado ng gabay. Hanggang alas 8 lang yata sila bukas. Ayun. Kaya sa day off na lang ako babalik dyan para siguradong bukas. Ayan, pabalik na ako nyan at pauwi na ng bahay nyan. Yan ang aking buong araw dito sa Canada. Ganyan ang aking ginagawa. Yan, trabaho, bahay. Ayan. Iwas gastos. Kapag nasa city, yun lang ang kwan ko. Maraming galaan. Ako pa naman, isa pang kwan, makati ang kamay. Pag nakakita ng gusto ko po, gagawa ng para mabili. At least inaiwasan ko din eh. Yun ang nakaganda. Mga kaipon. Yan. Maliwanag kahit gabi. Wala na masyadong tao. Tahimik na. Ganyan dito. Mga pharmacy dito, sarado na rin. Sa ibang bansa, 24 hours dito, sarado. Wala tayong magagawa talaga. Yan ang kinagisan ng mga tao din eh. Kailangan kuwan.
mag-adjust talaga. Sana yung aso ay wala na dyan. Ako po, yung pala yung nakasunod na naman sa akin. Pauwi ko. Tumatahol na naman. Pinagpawisan na naman ako po. Mukhang lang mabait yung aso. Mukhang mabait. Pero pag kumahawl, mukhang kakainin ka ng buhay. Yan. Yan, para may souvenir tayong dalawa. Sabi ko, kung makagat man ako, meron ako ebidensya, papakita ko sa pulis. Pinagatuwa ko ng asong aray. Ayan, pero salamat naman kay Lord at Kwan hanggang kahulaan. Yan. Pauwi na ako niyan. Kaya maraming salamat sa inyong pagsama sa akin at patuloy yung suportahan ng aking pagbablog na right. Sana'y nakakabigay inspirasyon na rin sa inyo sa mga nagbabalak pumunta din sa Canada. Ayan. Ako'y lagi mag-update sa inyo kung anong nangyayari din sa akin sa Canada. At salamat sa inyong pagsuporta palagi. At kung nagustuhan nyo rin video ng ori ay paki-like naman ho. Paki-subscribe ka rin. Yan. Comment kayo kung gusto nyo i-vlog ko. Yan. Kapag may time at nakakalabas ako ng city, yan. I-update ko kayo. Di nila ako paikot-ikot at wala pa ako sasakyan ay. Sabi ko, pag nandini na lang aking asawa, saka ako bibili. Yun ang gusto ko. Tsaka ang anak ko para kuwan. Diba? Sa ngayon, hindi pa naman masyadong kailangan. Yan.